So ayun guys, ating panuorin tong pahayag ni Ronnie Swan o kilala na si Boy Tapang mga kaibigan dahil po sa issue na pambubugbog ito sa kanyang ka-live-in partner mga kaibigan. So marami ang nagtaka dito mga kaibigan kung bakit ito nangyari dahil sa vlog ni Boy Tapang mga kaibigan is wala po talaga siyang na-rebuild or nakita doon sa video na meron siyang kinakasama na ka-live-in partner. So marami po talaga ang nabigla dito. So ating panuorin to mga kaibigan patungkol dito sa issue na pambubugbog daw ito ni Boy Tapang sa kanyang ka-live-in partner. Kaya ito, umabot sila sa hantungan sa police station. Okay, kasama po natin ngayon si Ronnie Swan or mas kilala na si Boy Tapang. No? Sumasagot siya sa mga issue ng kanyang pagka-custody dito sa Alcoy. Sir, Boy Tapang sir, pwede ano sir? Masaya mo sir kung anong nangyari daw sir kung napunta ka dito sa Alcoy Police Station. Yes sir, okay, magsalita na lang ako sir about sa side ko. Ang dami kong narinig na balita sir, sabi ng mga dumadalo sa akin. Di man lang inantay na makipakinggan yung side ko, kung ano yung totoong buong story. So basta lang sabi ng kung ano-ano, pero naintindihan ko kasi Pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So hindi mo expect na tama yung sabihin nila na nagawa ka ng mali. Saka, ano sir, kung makapagsabi sila na napakasama kong tao, ano bang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang-rape ako, nagnakaw ako, adik ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problemang mag-partner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats. Kasi nasa perfect na relationship kayo. Kung nag-away kayo, natural lang yan. Kung nag-away kayo, nagbuhatan kayo ng kamay, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila sir na binugbog ko yung partner ko, abay yan sir, hindi totoo yan. Yung partner ko sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako sir. Kaya tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Walang kayong makitang sugat sa mukha niya, pasa sa mukha niya, bali-bali buto. Wala kayong makita. Napaka ganda ng kutis ng misis ko dito pag nandito siya sir. Walang bugbog na nangyari sir. Sa katunayan nga, sa sobrang away namin, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nagkakalaga ng mga 30,000 kasi lahat nasira talaga, mga TV namin, binasag talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos pumasok siya sa kwarto ko habang ako, titignan ko siya sa pagsira niya mga gamit, tumakbo sa kwarto, titignan ko siya, parang nangaasar ba, sige, basagin mo lahat ng gamit dyan. O sige, ganun, papakulong kita, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinapas niya sa akin. Nung pag-apas niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko, tama na kasi naawan ako sa mga gamit ko. So, nung niyakap ko siya, hanggang dumating yung mama ko, nagalit yung mama ko na bakit daming sira dito. Napagalitan siya, hanggang nag-away na mama ko, hanggang lumala tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa police station. Nag-report siya. Hinayaan ko, mag-report ka doon kasi hindi na takot kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari sir. Walang bugbugan na Tapos nag-report siya dito, nung papunta niya dito, dumating yung pulis sa bahay, kinausap ako, sumama ako sa pulis. Ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis. Pagdating namin dito sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara uwi na tayo, antok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa polis na uwi na tayo. Yung pagkasabi niya sa polis na uwi na kami, wala na, na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So kala niya yung batas kasi piling paglarawan. Eh, napasok ako sa kulungan, nagbabantay siya sa akin, 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report mo. Nung nangyari, nakulong ako, nagbabantay ka sa akin, namamakawa ka. Namamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako, wala eh, may batas tayong sinusunod eh. Napakalit lang sana ng problema naman sir. Away mag-partner lang talaga. Wala, away partner napakalit lang. Kumbaga, ang dapat tutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa adik, problema sa magnanakaw, problema sa rapist. Mga ganyang problema ba? Ito, away partner lang. Napakalit lang talaga ng problema. Pero wala eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, kung di pagkakamali, kalat talaga yan. Mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo.
Pero walang problema din sir kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin na kabutihan sa katawan ko. So yun sir, nag-away na talaga. Okay kami sa partner ko. So wala kaming problema. Sadyang nakulong na talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit anong sabihin ng partner ko na urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. So dapat sana hindi mabot sa ganito kasi away partner lang. Dapat ano lang ba? Dapat pag-usapan na lang sana. Maliban na lang kung yung partner mo, binugbog mo talaga, binugbog mo yung partner mo, yun yung hirap intindihin kasi abusado na talaga yan. Makita mo sira-sira yung mukha ng partner mo, binugbog mo, pero yung away lang talaga na napakaliit lang. Hindi yan yun, kailangan na mahabot sa ganito. Kaya sa mag-partner dyan, away lang talaga. Away lang. Oo, wag lang magbugbugan. Sir, natawag ako sa bugbugan nangyari. Sa sinabi dun, nabugbugan eh. Tawa nga yung partner ko dyan eh. Kung nandito na partner ko sa'yo, papaanoin ko dito sa inyo. Papaharap ko sa inyo, huwag na, baka ma-juwa-reveal ko pa, sa news pa pala. Oo, sa vlog ko na lang para earnings ba. So ano masasabi mo sir sa mga nagko-comment na for content lang po ito lahat? Sa mga nagsasabing for content, hindi ito content, ano talaga to, nangyari talaga na hindi inasahan ba na akala niya yung ginagawa niya ng pag-report ay pwedeng bawiin na report kita. Kunwari lang takutin kita, pero hindi makatakot ang batas yan eh. So yun nangyari, wala na, napakalit lang talaga problema, away mag-partner lang talaga. Oo, ganun lang. Sir, anong personal lesson na na-learn mo sa experience mo nito? Na-experience ko dito, hindi madaling makulong. Hindi madaling makulong. Kausap mo, butiki. Oo. Nagtitigan kami ng butiki dun eh. Sabi ng butiki dun, walang tulugan to, lagi nagkakape. Talo ko, tulog muna ako. So mahirap talaga sir na makulong. So dapat iwasan na lang talaga na hindi ka makulong para walang problema. Sarap mamuhay ng nakatambay sa kubo kaysa nakatambay ka sa sa kulungan kahit maligo ka doon ko naranasan, maligo nakatayo, ganun lang tayo, tapos CCR ka, ganun lang, kunti lang kimbot mo, sir, ang hirap, natututplas ka, nakatingin ka sa kisame kasi pag tingin mo sa yung sabon, baka masuka ka pa. Diba? So, yan yung mga experience ko na hindi magandang balikan. Okay. Pero experience lang yun, magandang experience din yun. Magandang experience din yun. Salamat sir. Susunod sir, bugin mo na lang sa sir. Bugin na lang dito sir, 20 seconds lang. So ayun guys, narinig na natin yung paliwanag ni Boy Tapang. So totoo nga pala talaga na meron siyang ka-live-in partner. So meron lang po silang problema siguro sa personal. So kaya ayun po nangyari. So ang problema dito, bakit yung partner niya pumunta doon sa sa police station, nag-report. Di ba? Kakaiba din talaga mga kaibigan. So kung napag-usapan na, hindi partner, hindi na dapat nag-report, di ba? So parang mayroon siyang intense. Kayo na po bahala mag-isip dyan.